Ay! Naku. Isa po ako sa mga nakasaksi ng pag-hello na ito. Ito po si Alan Ignacio, the diva that you love. Kasama ko ang aking kaibigang Ultra Maldita. Hi, this is Alex Brosas. Ito po ang The Kitty Show. Ang tayo na talakayin Showbiz Edition. Usap-usapan sa X at sa iba't iba pang malalantod na entertainment portal. Ang pag-hello. At hindi to di umano, ha? Ng pagkalalaki ni Martin Del Rosario sa play na Anino sa Likod ng Buwan. Ang Anino sa Likod ng Buwan ay sinulat ni Director June Lana at ang nag-direct ng stage version nito ay si Director Tax Rutacchio. Alam niyo po ba ang Anino sa Likod ng Buwan, ang kauna-unahang play ni Direct June Lana na kanyang sinulat noong siya ay 19 years old lamang. At nanalo ito bilang first prize sa Bulawagang Gantimpala Playwriting Contest. Ang nakakatuwa rito, sa nasabing, nagkaroon kasi ng bare bones press preview ang nasabing play sa Arete, somewhere at Ateneo, Manila. Saan? Sa Arete Doreen Fernandez Theater sa Ateneo, Manila. A week ago. And then, nakakaloka doon, una, ang ganda-ganda ng pagkakadirect ng play. Ang husay-husay nila Elora Espanyo, ang husay-husay ni Roy Espesigan, at of course, kauna-unahan niya pa lang itong pagkakataong mag-play. Sino? Si Martin Del Rosario. This is his first foray sa Philippine theater at talagang napakaganda ng kanyang character. Ang character niya ay isang sundalo in an NPA-infested small town. At doon umiikot ang power dynamics ng tatlong characters na ginampanan ni Elora, ni Ross, at ni Martin. Ang nakakaloka, syempre pa, napag-usapan kasi may isang eksena sa nasabing play na hindi sinasadya because he was, I think, in the moment na nahubo ni Martin ng bonggang-bongga ang kanyang underwear and pants. At sa aming may mga bionic eyes at mga baklang mabibilis ang mga paningin, makikita mo kaagad ang pagkalalaki ni Martin na nag-hello. Kumbaga, pagbaba ng kanyang underwear, kaprasong-kapraso na lang, kita mo na yung buong pagkalalaki niya. So, Mare, tubang pag-hello ng kanyang pagkalalaki sa tingin mo ay makakatulong sa arousal at curiosity para sa kanyang play? Of course not. Why? To begin with, he's not a good actor pa. Talaga? Oo, dapat yun ang i-prove niya pag nag-theater siya. Okay. Di ba? Kasi, parang naging ang naging dating kasi, parang although, tag dito, kasama naman sa eksena, di ba? It cannot be faulted kasi kasama sa eksena. Pero parang yun ang ibinenta ng play. Which is, tawag dito, yun ba ay kasama sa sa purpose ng play? Okay. Diba? I can answer that. Hindi naman siya ibinenta ng play because it was a scene in the play while they were like the two characters were comparing their penises. Ang nagbenta ng ganon ay yung kung sino mang katkatera na nakakita ng eksenang yun at ipinost niya agad sa kanyang social media site. I was able to watch the play and I never wrote about it. The penis exposure because there's more to it, there's more to the play. And as far as that play is concerned, and I've seen so many plays in my life, makasabi ko na talagang Martin was very, very good in his performance as a sundalo, na si Joel. So, hindi naman siya ang ginagawa. I'm sure, no offense meant sa mga tabloidist ng manunulat, at dun sa mga ibang vlogger na gusto ng clickbait, sila ang nagpapalaki, ang nagpapaingay ng eksenang yun. Gayong ang dami-daming layers, ang dami-daming nangyari sa play na pwedeng pag-usapan. So sa akin, pahina nila yun. Di ba? Kayo may gusto niyan, yan ang gusto nyo i-highlight, di sige. Sa akin, I'm not taking it against them, pero I feel Martin, Ross, Elora has offered so much of their soul, of their being actors sa play kasi mapanghamon yung script. Yung ka-eksena niyang gano'n,
nagpakita rin? Hindi. Hindi. Kasi ang supposedly eksena, umiihi sila. Nagpakitaan sila ng nota. Tapos pagharap ni Martin, humarap si Martin kaagad, hindi, parang nakababa pa yung ano niya. So, split second, makikita mo, hindi niya pa agad naaangat. So, kaya kitang-kita mo talaga yung pagkalalaki niya. Pero yung isa kasi, naakit agad yung shorts. Was the scene well lighted? Yes. Or medyo padi? Hindi. Well lighted. Talagang Kasi, oo. Kasi supposedly, that scene happened afternoon pa. So it was in the bushes, parang ganon. Hindi. Saan? Wala Kalye. kasi nga, 'di ba ang bare bones set pa. Hindi pa kumpleto yung set. So kunyari lang pumunta sila sa likod. Kunyari umihi, pagharap si Ross nakataas na, si Martin hindi pa. So hindi, what was the play? Hindi pa ano siya. Hindi pa complete yung play, wala pang ano, yung production design. Kumpleto na yung play, minimal sets and props pa lang ang nandun. Why? Kasi hindi pa nila, kasi sa March pa siya ipapalabas. Kumbaga, pinakita lang sa mga tao yung... Parang it's a preview pa lang. Preview. Yung acting dynamics, pero all the ano na yung mga set pieces, pero wala pa yung mga hand props, wala pa yung ibang effects. Kaya nga, ang tawag nga nila, bare bones set pa. So, as someone who watch it, please panoorin nyo kasi ang ganda nung play. Mahusay silang lahat. What's the play all about? It's about the atrocities of soldiers versus people who are suspected as NPAs. And then there's also a power struggle dynamics because nag-uutuan silang tatlo. Yung dalawa are NPAs. Akala nila nauuto nila yung character ni Martin na isang sundalo. At nakakuha na nila ng information. Hindi nila alam, si Martin, alam na palang NPA sila. Tapos, ginagawa niyang parausan yung character ni Elora Espanyo. Akala naman ni Elora na... Elora is a girl? Oo. Akala naman ni Elora, kuhang-kuha niya na yung loob ni Martin. Dahil nga binibigay niya ang buong katawan niya at ng kanyang pagkababae. Yung pala, all the while, ginagawa yun ni Martin because talagang salbahe yung character niya. Talagang yung power struggle dynamics. Tapos at the end, hindi mapatay-patay ni Elora si Martin, yung character ni Martin, kasi mahal na niya. Pero meron pa ring twist na mangyayari. Okay. Kaya nakakatuwang panoorin yung play kasi dapat talaga panoorin dahil ang dami niyang sinasabi about society, about how violence corrupts, how sexual predators act as if they're like God. Ganon. So, sa akin nakakatuwa na ang Idea First company nagtayo ng Idea First Live. After this, ang gagawin na ng play, Die Beautiful. Yes. Si ano? But I don't know if it's going to be Palio Ballesteros kasi it's going to be a musical. It's going to be a musical. Magiging after Anino sa likod ng buwan. So sa amin, sa mga taong mahilig sa mga gripping, exciting, intense, please, panoorin niyo po ang Anino sa likod ng buwan na mapapalabas sa PETA Theater this coming March 1 to 23. Ikaw ba, Mare, sino pa mga ibang artista ang gusto mong mag-play? Mag-play? Oo. Yung mga, lalo na yung mga, ako gusto ko si Joshua Garcia. Ako si Alden. Sa'yo si Alden Richards. Para malaman kung nakaka-arte siya talaga. Nakaka-arte naman talaga siya. Sa live. Iba yung iba yung screen. Iba yung nasa screens ka o nasa big screen ka, iba yun. Okay. Iba yung nasa live. Sa babae, ako Joshua, ikaw Alden, sa babae ka na gusto mong makitang. Si Catherine, kung talagang nakaka-arte din siya. Si Catherine Bernardo. Ako naman ibang disiplina ng theater. Ako naman gusto kong makitang mag-perform ng live on stage ng babae. Si Nadine Lustre. Para rin makita ko, sabi mo nga, para makita ko kung makaka-arte. Kasi the only superstar that I know na nag-stage play ay si Nora Honor. Ay, nandun ako. Diba? Napanood ko talaga. Diba? Iba yun. Yung DH. Sa PETA? Oo, DH. Hindi, yung isa, minsan isang gamo-gamo. So, yun ang napanood ko. sa apat na huling movie queen, tanging si Nora lang ang nag-theater. Ay, paano din naman nila makakayang theater wala acting? Wala pang ibang actress na nag-theater.
sa mga actors na, yung kagaya nila Christopher and the rest, parang wala pa rin talaga nagsi-theater. Because sabi nga, totoo ang sabi ko, parang Ultra Maldita, theater is really a medium na kailangan talaga ng professionalism at tunay na disiplina. Ito po si Alwin Ignacio, The Diva That You Love. Kasama ko ang aking ibigang Ultra Maldita. Hi, this is Alex Brosas. Ito po ang The Kitty Show, ang tayo na Talakayan Showbiz Edition.